Kami nagbabalik po dito sa Kaytanan Action with DA. Narito na po tayo sa Kuya Alan Aripia, yes o no? Narito po ang unang katanungan. Hindi mo Kuya Alan, Ate Pia, yung kapitbahay ko, nakipag-anal sa asawa niya last year. Ngayon, nabalitaan namin na nagkakaayos na sila at lagi ko pang nakikita yung asawa niya na umuwi na sa bahay nila. Last week, nabalitaan ko naman na ikakasal na daw po ulit sila. Pwede po ba yun? Yes or no? Yes, pwede. So, basta't hindi kayo, basta't pareho kayong may capacity, di ba? Or hindi kayo incapacitated na magpakasal, ibig sabihin, pareho kayong single. So, nung naanal na, pareho na silang single eh. Yes po. So, hindi naman pinaparusahan ng batas na dati kayo nagkahiwalay, gusto nyo magkabalikan. So, yes. Maraming salamat. Okay, let's go to the second question. Kuya Alan, Ate Pia, ang kaibigan ko may kinakaharap na kasong grave coercion dahil sa kasamahan niya. Ang nakatanggap ng subpoena, yung asawa niya para tumistigo laban sa kanya. Pwede po ba yung ganon? Yes or no? No, hindi pwede yon. Kasi maliwanag na maliwanag at dapat pala tinesting ko kayo kasi napag-usapan na natin before na husband and wife cannot be compelled to testify against each other. Nandyan yan sa rules talaga na nagsasaad kung sino ang allowed mag-testify at hindi. Now, I understand the spirit of the law. No? Talagang napakahalaga ng pamilya. Kuya Alan, Ate Pia, maikwento ko lang po. Medyo matagal na po kaming mag-live-in ng boyfriend ko. And we're both of legal age. And pareho naman po kaming single when we started the relationship. And I can say, happy naman po ako in the relationship. So, syempre, eventually, we were able to, nakapagpundar po kami ng kahit papaano lupa. And doon po ngayon nakatayo yung bahay namin. So, yung lupa, nakapangalan po yun sa kanya. Ang question ko po, meron po ba akong karapatan doon sa lupa? The answer is yes, may karapatan ka. Ang napaka-importante na facts, no, sa situation mo ay may legal capacity to marry kayong dalawa. Walang hadlang. So, nung nagsama kayo, walang hadlang. Katulad nga, may ibang asawa, walang ganon. So, the law considers you na para namang mag-asawa and therefore, yung sweldo nyo while you're living together will be shared equally. And then, kung may property kayong, like sinabi mo, napundar, you are governed by co-ownership. Sa madaling salita, hati din kayo doon. So kung ano yung na lahat yun, na magkasama kayo, hati kayo. Ang presumption is same yung effort nyo na habang nagtatrabaho. Regardless kung same. Kasi the presumption is same ang contribution nyo. Alright. Pero dun sa mga nanonood, it's always safe na maganda accounting nyo at nasa pangalan yung dalawa. Bakit? Okay. Paano kung niloko ka? I'm not talking about you and yung sinasabi mo. So, halimbawa, meron si Maria at si Pedro. Sinabi ni Pedro, single ako. O, hati tayo, nabili mo yung lupa. Later on, lumabas, may asawa pala si Pedro. Hinahabol ngayon. So, sa batas, kung actual na nag-contribute ka, mababalik sa'yo yun. Pagka hindi actual na pera, halimbawa yung housework mo, hindi makakount yun. Wala kang parte doon. Paano kung sabihin ng asawa, hindi, zero kinontribute niyan. Tapos wala kayong dokumento na sa pangalan lang ng lalaki, problema ka. Kaya maganda yung tanong mo at yung sagot ko nga sa mga tao, magtanong kayo bago mangyari sa abogado para protektado nga kayo. Thank you so much. Kuya Alan, Ate Pia, so meron po kasi akong friends na hindi naman po sila kasal, pero they're living together for 6 years na. And sabi po ni Guy, hindi naman daw po nila kailangan ng marriage license. Well, sabi ni Girl, na kailangan daw po nila ng marriage license. Tama po ba si Guy? Yes or no? Kung 5 years at wala silang disqualification, so for example, 5 years, pareho silang single, pareho silang nasa edad, hindi na nila kailangan ng marriage license. Okay? Pero, kapag halimbawa, nagsama sila, 15 pa lang si Guy, or 16 pa lang yung girl, di ba? 5 years from the time na nagkatamang edad sila. Hindi from 16. O kaya halimbawa, nung first year nagsama sila, may asawa pa yung isa. And then either na-anal or halimbawa na-byudo o na-byuda siya.
hindi counted yung 1 year na magkasama sila. So, in general, sa tanong mo, 5 years nagsama at walang balakid na sila ikasal, yes, hindi na kailangan ng marriage license. Thank you po. Maraming salamat. Ayan po ang dami natin natututunan dito sa Ate Pia, Kuya Alan, yes o no. Sa mga kwentong nasaksihan natin ngayong gabi, sana'y muli tayong paalalahanan sa kahalagahan ng pagpapanatili sa mga relasyon sa buhay natin. Sa pamilya man yan, sa kasintahan, o maging sa mga tao sa paligid natin. Nandiyan ang batas para protektahan tayo. Pero palagi nating tatandaan na mas mahalaga ang batas ng Diyos at ang utos niya na mahalin ang kapwa. Kaya maraming salamat sa mga taong nagbahagi sa atin ng kwento nila at makakaasa po kayo na marami pa tayong kwentong mapapakinggan at mga kasong tututukan na siguradong patuloy tayong may matututunan. Dito lang sa